Let me ask you something uncomfortable. Bakit parang pagod ka na? Kahit wala ka namang malinaw na dahilan? Hindi ka tamad. Hindi ka mahina. Hindi ka sira. Pero may parte sa iyo na tahimik ng sumusuko. Hindi mo ito sinasabi sa kahit kanino. Pero tuwing mag-isa ka, bago matulog, habang nakatitig sa kisame, may tanong na bumubulong. Ganito na lang ba talaga ang buhay? Kung tinamaan ka, huwag kang aalis. Dahil ang video na ito ay hindi para sa lahat. Ito ay para sa mga taong ginagawa ang tama, pero pakiramdam nila ay may mali. Pero bago tayo tumuloy sa mas malalim na pagninilay, kung ngayon mo lang natagpuan ang channel na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell. Dito sa ating munting sulok ng internet, sabay-sabay nating pinapalakas ang ating isip, damdamin, at pananaw sa tulong ng mga aral ng Stoicism at pilosopiya, mga katuruang hindi lang basta pampalipas oras, kundi gabay para maging matatag, kalmado, at marunong sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Kaya tara umpisahan na natin. 1. Ang tahimik na pagod na walang pangalan. May isang uri ng pagod na hindi kayang ipaliwanag ng kape, tulog o bakasyon. Hindi ito nakikita sa katawan. Walang sugat, walang lagnat, walang malinaw na dahilan. Pero araw-araw mo itong dala. Ito ang pagod na dumarating kahit wala ka namang ginagawang mali. At ayon sa Stoicism, delikado ito. Dahil madalas, hindi mo namamalayang pagod ka na pala sa buhay. Na hindi mo pinili, hindi ka tamad, hindi ka pabaya. Sa totoo lang, masyado kang responsable. O ikaw yung laging umuunawa, laging nag-a-adjust, laging okay lang kahit hindi na. Hindi ka nagre-reklamo. Kasi natutunan mong ang reklamo ay kahinaan. Hindi ka humihingi ng tulong kasi ayaw mong maging pabigat. At hindi ka umaalis kasi baka masaktan mo ang iba. Andoon nagsisimula ang problema. Sabi ni Marcus Aurelius, the soul becomes dyed with the color of its thoughts. Pero paano kung araw-araw ang iniisip mo ay kailangan kong kayanin? Kailangan kong panindigan? Kailangan kong maging ganito? Unti-unti, ang kaluluwa mo ay nagiging kulay ng obligasyon. Hindi ng buhay. Ang mas masakit pa rito, sanay ka na. Sanay ka ng pagod. Sanay ka ng walang gana. Sanay ka ng gumising na parang may kulang pero hindi mo alam kung ano. At dahil walang malinaw na problema, iniisip mo, siguro ganito lang talaga kapag adult na. Siguro normal lang to. Siguro arte ko lang. Pero may tanong na ayaw mong harapin. Kung maayos naman ang lahat, bakit parang unti-unti kang nauubos? Hindi ka pagod dahil mahirap ang buhay. Pagod ka dahil matagal ka nang namumuhay para sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Taas hindi yung opinyon ng iba. Inaasahan ng pamilya. Imahe na kailangan mong panindigan. At ayon sa Stoics, anumang bagay na inuuna mo pero wala kang kontrol ay unti-unting sisira sa'yo, tahimik, mabagal, sigurado. 2. Plato at ang buhay na hindi talaga sa'yo. Mahigit 2,000 taon na ang nakalipas, ikinuwento ni Plato ang allegory of the cave. Mga taong nakagapos sa loob ng kuweba, nakatitig sa pader, ang nakikita lang nila ay anino. Refleksyon ng apoy at mga bagay sa likod nila. Para sa kanila, iyon na ang realidad. Hindi dahil totoo ito, kundi dahil iyon lang ang alam nila. Ngayon, wala na tayong kuweba, pero ang mga anino, mas marami. Hindi na ito apoy at pader. Ito ay expectations ng lipunan, ideya ng successful life, labels na ibinigay sa'yo bago mo pa kilalanin ang sarili mo. Mula bata ka, may sinasabi na sa'yo kung sino ka dapat. Ganyan ka kasi. Yan ang role mo. Yan ang inaasahan sa'yo. At dahan-dahan tinanggap mo. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil gusto mong mabuhay nang hindi tinatanggihan. Isipin mo ito. Kapag tinanong ka, sino ka? Madalas ang sagot ay trabaho mo, relasyon mo, responsibilidad mo. Pero bihira mong masabi kung sino ka kapag wala ang lahat ng iyon. At ayon kay Plato, dito nagiging mapanganib ang buhay. Kapag ang identidad mo ay puro papel, kapag tinanggal ang papel, wala kang matitirang sarili. Kaya natatakot kang huminto. Kaya natatakot kang magbago. Kaya kahit hindi ka na masaya, nananatili ka. Dahil kapag umalis ka, sino ka na ngayon? Ito ang dahilan kung bakit masakit ang paggising ng kamalayan. Sa allegory, kapag may isang taong nakalabas ng kuweba at nakita ang totoong mundo, hindi siya agad masaya, nasasaktan siya, nasisiil ang mata niya sa liwanag. Gusto niyang bumalik. At kapag bumalik siya para sabihin ang katotohanan,
Pinagtatawanan siya, minamaliit, minsan kinamumuhian. Parang ganito rin sa totoong buhay. Kapag nagsimula kang magtanong, gusto ko ba talaga to? Ito ba talaga ako? Ito ba ang buhay na pipiliin ko kung walang pressure? Hindi lahat matutuwa at kaya mas pinipili ng karamihan ng mga anino. Mas madali, mas ligtas, mas tahimik, pero may kapalit. Isang buhay na hindi naman talaga sayo. Nietzsche at ang buhay na may how pero walang why. Sinabi ni Friedrich Nietzsche, ang isa sa pinakamadalas i-quote na linya sa filosofiya, "He who has a why to live can bear almost any how." Pero madalas, kalahati lang ang naririnig ng mga tao rito dahil ang mas tahimik at mas mapanganib na katotohanan ay ito. Kapag may how ka pero wala kang why, unti-unti kang nauupos. May routine ka, may schedule, may responsibilidad na kailangang tapusin. Alam mo kung anong gagawin mo bukas, pero hindi mo na alam kung bakit mo pa ito ginagawa. Gumigising ka hindi dahil may inaabangan, kundi dahil may kailangang gampanan at sa labas mukhang maayos ka, functional, responsible, okay? Pero sa loob may tahimik na tanong na paulit-ulit, para saan ba ang lahat ng to? Ito ang delikadong bahagi. Kapag wala kang why, kahit maliit na problema ay parang napakalaki. Kahit simpleng pagod ay parang mabigat na krus. Bakit? Dahil ang why ang nagbibigay kahulugan sa sakit. Kapag may saysay ang paghihirap, kaya mo. Pero kapag wala, kahit ang pinakamagandang buhay sa paningin ng iba ay nagiging kulungan. At dito nagiging malinaw ang babala ni Nietzsche. Hindi niya sinabing humanap ka ng saya. Ang sinasabi niya ay humanap ka ng dahilan kung bakit ka babangon kahit walang saya. Ngunit ang problema sa modernong mundo, tinuruan tayo kung paano mabuhay pero bihirang tinanong kung para saan. Kaya marami ang may trabaho pero walang direksyon, relasyon pero walang lalim, pangarap pero hindi kanila. At dahil ayaw nating aminin na nawawala tayo, pinapalakas pa natin ang sarili natin. Magpakatatag ka, normal lang yan. Ganyan talaga ang buhay. Hanggang sa isang araw mapapansin mo na lang, hindi ka na nasasaktan pero hindi ka na rin masaya. At ayon sa Stoics, yan ang mas nakakatakot. Fourth Stoic truth, hindi lahat ng pagdurusa ay problema. Isang brutal na Stoic truth na bihirang sabihin ng diretso, hindi lahat ng pagdurusa ay kailangang ayusin. Minsan, kailangan itong pakinggan dahil may uri ng sakit na hindi senyales ng kahinaan, kundi babala. Babala na may mali sa direksyon, kahit tama ang intensyon, parang isang taong naglalakad ng malayo. Araw-araw walang reklamo. Matatag, disiplinado, determinado, pero hindi niya napapansin. Mali pala ang tinatahak niyang daan at dahil sanay siyang magtiis, kapag sumakit ang paa iniisip niya, konting tiis pa, parte lang to ng proseso. Kailangan lang maging mas matibay. Hindi niya alam, ang sakit ay hindi hamon. Ito ay babala para huminto. Ganito rin sa buhay. May mga taong patuloy na nagtitiis sa trabaho na kinakain ng dignidad nila, relasyon na unti-unting inuubos ang respeto nila, buhay na hindi natugma sa kung sino sila ngayon. At kapag tinanong mo sila kung bakit sila nananatili, iisa lang ang sagot, sanay na kasi ako. Ngunit ayon sa Stoics, ang masamang direksyon na sinamahan ng disiplina ay mas mapanganib kaysa sa kawalan ng direksyon. Dahil habang mas lalo kang gumagaling magtiis, mas lalo kang lumalayo sa sarili mo. At dito nagsisimula ang galit, hindi bigla, hindi sumasabog. Unti-unti, nagiging irritable ka, mainitin ang ulo, parang laging may mali sa mundo. Pero kung magiging tapat ka, hindi ang mundo ang problema. Ikaw ang tumangging makinig noong una ka pang sinabihan ng sakit. Sabi ni Epictetus, "No man is free who is not master of himself." Ngunit paano ka magiging master ng sarili mo kung pilit mong tinatali ang sarili mo sa buhay na matagal nang hindi tugma sa'yo? 5. Bonhoeffer at ang presyo ng pagkakasya. Si Dietrich Bonhoeffer ay namuhay sa panahong mapanganib ang pagiging totoo. Isa siyang pilosopo at theologian na hayagang tumutol sa Nazi regime at binayaran niya ito ng kanyang buhay. Isa sa kanyang mga sinabi ay simple pero mabigat. The test of morality is what a society does with its nonconformists. Madalas natin itong iniisip sa political o historical na konteksto. Pero ang mas masakit na bersyon nito ay personal. Ang test ng integridad mo
ay kung ano ang ginagawa mo kapag hindi ka nakasiya sa buhay na binuo mo. Kapag ang dating tama ay hindi natugma. Kapag ang dating pangarap ay parang suot na damit na masikip na. Ano ang reaksyon mo? Hindi ka umaalis agad. Hindi ka nagre-rebelde. Sa halip, sinisisi mo ang sarili mo. Ako siguro ang problema. Baka kulang lang ako sa pasensya. Baka kailangan ko lang maging mas grateful. At sa unang tingin mukhang kabutihan iyon. Mukhang maturity. Mukhang lakas ng loob. Pero ayon kay Bonhoeffer, dito nagiging delikado ang pagiging mabuti. Dahil may uri ng kabutihan na hindi na virtue, ito ay takot na nakadisguise bilang kabaitan. Takot na makasakit ng iba, magmukhang walang utang na loob, masabing nagbago ka na. Kaya pinipili mong magkasya. Pinipili mong manahimik. Pinipili mong bawasan ang sarili mo. Unti-unti, hanggang sa hindi mo namamalayan, ang buhay mo ay hindi na ekspresyon ng kung sino ka, kundi kompromiso ng kung ano ang kaya mong tiisin. At iyon ang tahimik na pagkamatay na walang kabaong, walang iyakan, walang paalam. Si Bonhoeffer ay nagsulat din tungkol sa cheap grace, isang uri ng biyaya na walang sakripisyo, walang pananagutan. Sa modernong buhay may katumbas ito. Cheap peace, kapayapaang nakuha kapalit ng sarili mo. Katahimikang binili gamit ang katotohanan mo. Tahimik ang paligid, pero maingay ang loob. At kahit hindi mo aminin, alam mong may mali. Sex psychology, bakit mas pinipili natin ang hindi masaya? May dahilan kung bakit napakahirap umalis sa buhay na hindi ka na masaya kahit malinaw na hindi na ito para sa'yo. Hindi ito kakulangan sa tapang, ito ay biology. Ang utak ng tao ay may tinatawag na social survival bias. Libo-libong taon ang nakalipas, ang ma-reject ng grupo ay katumbas ng kamatayan. Mag-isa ka, walang proteksyon, walang pagkain. Kaya natutunan ng utak natin ang isang aral, mas mahalaga ang tanggap kaysa totoo. Nagbago na ang mundo, pero hindi nagbago ang wiring ng isip natin. Kaya kahit ngayon, mas kinakatakutan mo ang ma-judge. Masabing nag-iba ka, masabing sayang ka, kaysa sa dahan-dahang pagkawala ng sarili mo. Ang sakit kasi ng hindi masaya ay pamilyar. Alam mo na kung paano ito tiisin. Pero ang kalayaan, hindi sigurado, hindi kontrolado. Nakakatakot. Kaya mas pinipili ng isip mo ang kilalang sakit kaysa sa hindi kilalang posibilidad. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nananatili sa relasyon na matagal ng patay, trabaho na kinakain ng dignidad, buhay na hindi na nila kinikilala. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil sanay na sila. At ayon sa psychology, ang pagiging sanay ay hindi senyales ng tama. Ito ay senyales ng adaptasyon sa mali. Ang Stoics ay may malinaw na paalala dito. Hindi lahat ng bagay na kaya mong tiisin ay dapat mong tiisin. May mga sakit na hindi kailangang ipaglaban, kailangan lang bitawan. At kapag hindi mo ito ginawa, ang isip mo ang gagawa ng paraan para makaligtas. Papalitan nito ang lungkot ng manhid, ang galit ng katahimikan, ang pangarap ng routine. Hanggang sa isang araw, mapapansin mo na lang, buhay ka pa, pero wala ka na sa sarili mong buhay. 7 Machiavelli at ang komportable na pagdurusa. May isang ideya si Niccolò Machiavelli na bihirang banggitin sa self-help o motivational content dahil masyado itong totoo para maging komportable. Sa esensya, ito ang sinasabi niya, mas pipiliin ng tao ang pamilyar na sakit kaysa sa hindi tiyak na kalayaan. Isipin mo yon sandali. Hindi dahil gusto natin ng sakit, kundi dahil kilala na natin ito. Alam mo na kung paano mabuhay sa buhay na hindi ka masaya. Alam mo na kung paano mag-adjust. Alam mo na kung saan ka lulugar para hindi masaktan. Pero ang kalayaan, hindi mo alam kung saan ka dadalhin. Hindi mo alam kung sino ang mawawala sa'yo. Hindi mo alam kung kakayanin mo. At ayon kay Machiavelli, ang takot sa pagkawala ng kontrol ay mas malakas kaysa sa takot sa unti-unting pagkasira. Kaya nananatili ang tao sa trabahong kinamumuhian niya, relasyong wala ng respeto, buhay na hindi natugma sa kung sino siya. Hindi dahil wala siyang lakas ng loob, kundi dahil masyado siyang sanay maging matatag sa maling direksyon. At ito ang mapait na katotohanan. Ang pagtitiis ay nagiging bisyo kapag hindi na ito may patutunguhan. Sa una, iniisip mong panandalian lang. Hanggang sa maging taon, hanggang sa maging dekada. At isang araw, magigising ka na lang na pagod ka na kahit wala ka namang malinaw na dahilan. Kaya hindi ka pagod dahil mahina ka. Hindi ka pagod dahil kulang ka sa disiplina. Pagod ka dahil ginamit mo ang tapang mo para manatili
hindi para umalis. At hindi lahat ng tapang ay tama ang pinaglilingkuran. May tapang na nagliligtas at may tapang na nagkukulong. A2 Stoic exercise, isang tanong na iwasan mo. May Stoic practice na tinatawag na negative visualization. Karaniwan, ginagamit ito para pahalagahan ang mga bagay sa buhay, pero may mas brutal na paraan ng paggamit nito, isang paraan na bihirang gawin ng tao dahil masyado itong tapat. Subukan mo ito na ngayon. Iisipin mong walang nagbabago, parehong trabaho, parehong routine, parehong takot na pinapalampas mo araw-araw, parehong kompromisong sinasabi mong okay lang. Ngayon ilipat mo ang eksenang ito sa loob ng 10 taon. Hindi dramatic, walang trahedya, walang malaking pagbagsak, tahimik lang, gumigising ka pa rin. Ginagawa mo pa rin ang kailangan, maayos ka pa rin tingnan sa panlabas, pero may nawala, hindi sigla, hindi enerhiya, pag-asa. At pansinin mo ang pakiramdam mo ngayon, kung may bigat sa dibdib mo, kung parang may humigpit sa lalamunan mo, kung biglang gusto mong iwasan ang imaheng iyon ang sagot. Hindi ito anxiety, hindi ito drama. Ito ang bahagi ng sarili mo na matagal nang alam ang totoo. Ang Stoics ay naniniwala na ang pinakamapanganib na uri ng buhay ay hindi yung puno ng sakit, kundi yung buhay na manhid na. Dahil kapag manhid ka na, kahit mali ang direksyon, hindi ka nalilihis. At kapag dumating ang araw na napagtanto mo ang lahat, maaring huli na. Kaya ang tanong ay hindi, kaya ko bang magtiis pa? Ang tunay na tanong ay, kung magpapatuloy ako, ano ang tuluyang mawawala sa akin? At kapag handa ka nang sagutin iyon ng tapat, dun pa lang talaga nagsisimula ang filosofiya. 9. Ang twist na ayaw marinig ng lahat. Narito ang katotohanang bihirang sabihin ng diretsyo dahil kapag sinabi ito, may masisira. Hindi ka obligadong manatiling pareho para lang mapanatili ang kapayapaan ng iba. Hindi ka isinilang para maging version ng sarili mo na mas madaling tanggapin ng mundo. Pero mula bata ka, unti-unti kang tinuruan ng kabaligtaran. Huwag ka nang magulo. Ganito ka na kasi. Huwag mo nang baguhin, okay naman yan. At natutunan mo ang isang mapanganib na aral. Mas mahalaga ang katahimikan ng iba kaysa sa katotohanan mo. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang tinatawag ang sarili nilang stoic, pero ang totoo, takot lang silang gumalaw. Tahimik sila, hindi dahil payapa, kundi dahil natutunan nilang lunukin ang sarili nila. Pero malinaw ang stoicism sa puntong ito. Ang tunay na katahimikan ay hindi galing sa pagpipigil ng katotohanan, kundi sa pamumuhay ayon dito. Isipin mo ito, ilang beses mo nang naramdaman na may mali, may kulang, may hindi natugma, pero pinili mong manahimik, hindi dahil wala kang lakas ng loob, kundi dahil ayaw mong maging masama sa mata ng iba. At diyan nagiging delikado ang kabaitan, dahil may uri ng kabaitan na hindi na virtue, ito ay pagtataksil sa sarili. Ang tunay na stoic ay hindi yung taong laging kalmado, hindi yung laging nakangiti, hindi yung laging okay lang. Ang tunay na stoic ay yung handang tiisin ang panandali ang gulo, para hindi mabuhay sa habambuhay na kasinungalingan, handang mawala sa buhay ng ilang tao, hindi maintindihan, ma-disappoint ang iba, para lang manatiling buo sa sarili. At narito ang mas masakit na twist. Hindi lahat ng mawawala kapag nagbago ka ay kawalan. May mga taong mawawala dahil ang version mo na gusto nila ay hindi yung totoong ikaw. At kapag nanatili ka lang para sa kanila, ang kapalit ay ikaw mismo. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat bukas. Hindi ito dramatic rebellion. Hindi ito pagsunog ng tulay. Minsan ang pinakaradikal na desisyon ay hindi yung malakas at maingay. Ito yung tahimik pero tapat na pag-amin. Hindi na ito sapat. Hindi sapat ang buhay na ito para sa kung sino ka na ngayon. Hindi sapat ang katahimikang kapalit ang kaluluwa mo. Hindi sapat ang pagiging tanggap kung kapalit nito ang pagkawala ng sarili mo. At kapag inamin mo iyon, kahit sa sarili mo lang, may isang bagay na nagsisimulang bumalik. Hindi sigla, hindi saya, paggalang sa sarili. At ayon sa Stoics, yan ang pundasyon ng lahat ng tunay na lakas. Ang tanong na hindi mo na maiiwasan, kung may isang bagay na gusto mong tandaan matapos ang video na ito iyon. Hindi ka pagod dahil mahina ka. Pagod ka dahil matagal kang naging tapat sa buhay na hindi na totoo para sa iyo. At walang Stoic quote, walang philosophy book ang makakapagligtas sa iyo kung patuloy mong itatago ang katotohanang alam mo na. Ang filosofiya ay hindi pampakalma.
Ito ay panggising. Sabi ni Marcus Aurelius, if it is not right, do not do it. If it is not true, do not say it. Ngunit may mas personal na bersyon nito. Kung hindi na ito tama para sa iyo, huwag mo nang ipagpatuloy. Kahit tahimik, kahit mabagal, kahit walang palakpakan, hindi mo kailangang sirain ang mundo mo bukas. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa lahat. Minsan sapat na ang isang bagay lang. Isang desisyong mas tapat. Isang hangganang hindi mo na nilalagpasan. Isang hindi na matagal mo nang gustong sabihin. Dahil ang tunay na stoic ay hindi yung hindi nasasaktan. Ito yung hindi nagsisinungaling sa sarili, kahit masakit ang katotohanan. At bago tayo magtapos, hayaan kitang iwanan ng isang tanong. Hindi para sagutin ngayon. Hindi rin para i-comment. Isang tanong lang na babalik-balik sa'yo tuwing tahimik ang mundo. Kung ipagpapatuloy mo ang buhay na meron ka ngayon, sino ang unti-unti mong nawawala? Kung ang video na ito ay parang direktang kumausap sa'yo, malamang hindi ka nag-iisa. May mas marami pang ganitong mga pag-uusap dito. Tahimik, totoo, at minsan, hindi komportable. Mag-subscribe ka sa channel na ito kung gusto mo ng Stoic Wisdom na hindi lang pampalakas ng loob, kundi pampagising ng isip. I-like mo ang video kung may isang linya rito na tumama sa iyo kahit ayaw mong aminin. At kung handa ka, i-comment mo lang, hindi na sapat. Hindi para magpaliwanag, kundi para ipaalala sa sarili mo na narinig mo ang mensahe. Hanggang sa susunod. At tandaan mo, mas mabuti ang mahirap na katotohanan kaysa sa komportableng kasinungalingan